Magandang gabi po sa atin lahat. Ganon din po sa mga naka-FB Live. Tayo po ay, ngayon po ay araw na ating pulong panalangin. Ako po ay may babasahin po ako sa Awit 66 verse 1-4. Papuri at pasasalamat. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng tungkol sa kanyang kaluwalhatian. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng mga papuri. Sabihin ninyo sa kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Dahil sa inyong kapangyarihan, luluhod ang iyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sa inyo. Aawit sila ng mga papuri sa inyo. Salamat sa salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin. Salamat po Panginoon sa buong linggong nagdaan na kami inyong iningatan, pinagpala,
Tunay nga po, Ama, salamat sa mga biyaya na amin pong nararanasan na patuloy na kami inyong iniingatan at pinagpapala. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin ko po o dinadalangin namin na aming mga kapatirang wala pa rito na papunta rito sa aming lugar ay patuloy po, Amang, ingatan nyo sila. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maluwalhating makarating sa lugar na ito. At ngayon din po, Ama, dinadalangin namin ang tatayo dito na magbibigay po ng mensahe na daluyan na iyong pagpapala. Panginoon, patuloy po na puspusin mo siya na inong banal na puspusin mo po siya na iyong banal na Espiritu. At patuloy po, Ama, na bigyan mo siya ng lakas, talino na nagmumula sa iyo. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy po na tumimo sa puso't isip namin ang anumang mensahe na aming maririnig. Kaya, Ama, salamat po. Ito ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo ay dadako sa worship na pamumunuan po tayo ni Sister Lyra. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba tayong magpuri at magpasalamat? Palakpakan nga natin ang Panginoon sa araw na ito. Alam po lahat po sa atin, mayroon tayong na-accomplish, mayroon tayong hindi na-accomplish today. Pero at the end of the day, we will worship and lift His name. Let us sing to the Lord. Let us use our voices to give praise, to give glory to God. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitan natin si Lord.
bang bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord? Tunay nga deserve ni God na best na worship sa araw-araw ng ating buhay. At ano man ang ating maka-accomplish, ano man ang ating mapagdaanan, ang lahat ng ito ay galing lamang sa Panginoon. Patuloy natin hanapin ang ating mga sariling lakas, ang ating mga lakas, physical, emotional, mental. Ang lahat ng ito ay nakakayanan natin because of the strength na binibigay ni Lord sa atin. Kaya nga, tunay na in Christ alone, we can find strength, we can find eternal love. Christ alone, we like glory, so I could find myself in my soul. I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of in Christ alone. In Christ alone, I'll place my trust, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I'll place my trust and find my glory in the source of strength, my source of hope is Christ
Lord, palakisin niyo lahat ng mga puso na nandito. Kayo ang patuloy na magpatatag sa aming lahat. Kayo ang tanging Panginoon kailangan namin sa aming buhay upang lahat ng nawawalan ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Upang lahat ng nawawalan ng lakas ay magkaroon ng lakas. Sa pamagitan ng inyong pangalan, Panginoon, lahat na nandito ay muli makakahanap, makakatagpo ng kapayapaan at kalakasan nagmumula sa aming Diyos. Ito po ang aming awitin na may pagpupuri, pasasalamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po ay tayo dadako sa Thanksgiving. Ano man pong ginawa ng ating Panginoon sa nakalipas na linggo ay ating pong pasalamatan. Ako na po ang mauna. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasang ibinibigay niya. Ganon din po yung mga pangangailangan ko na susustain po everyday. At yun nga po na nagpapasalamat din po ako sa brother ko na dalawa na kaming naging Christian dahil siya ay nagpabaptize na doon sa Jesus Here I Am. So, salamat sa Panginoon na patuloy din po na susustain yung pong kalakasan niya dahil yung pong na mild stroke siya, ngayon naging normal na, continuous din po yung naging active siya sa church. Salamat din po sa Panginoon sa aking mga anak na pag-iingat niya sa araw-araw na mga pagtatrabaho nila. Kaya binabalik ko ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Susunod na po. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang po sa magandang nangyayari sa buhay natin, kundi sa mga pagsubok din po, sa mga malulungkot na bagay, sa mga trahedya, tulad po ng nangyari sa amin ng mga nakaraang araw. Pinasasalamatan ko po siya hindi dahil sa nagkaroon kami ng trahedya na gano'n, kundi sa pamamagitan po noon, naramdaman namin yung pagkilos ng Panginoon, yung katatagan na nagmumula sa Kanya, yung pag-asa na binibigay niya, at sa pamamagitan din po nun, nakikita po namin yung yakap ng mga taong nasa paligid namin. Tulad po ninyo, lubos ko pong pinasasalamatan yung pakikiramay at pagtulong niya sa family ng aking mga pamangkin. Ipinapaabot din po nila sa inyo ang taus-pusong pasasalamat sa pagdamay nyo at sobra daw po silang na-bless sa church natin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa nangyayari ngayon sa aking anak na si Alan, na alam ko po na talagang worried ako ngayon dahil nasa ospital na naman siya. Pero ngayon pinagpapasalamat ko sa Panginoon, may mga tao akong nalalapitan doon na nakokontak para tulungan siya. At napakasarap po sa pakiramdam na mayroon din po akong nahihinga ng tulong. Kayo po, sa panalangin para sa aking anak, gayon din po doon sa kinalalagyan niya ngayon dahil nag-iisa siya ngayon. Malaking tulong po sa akin at nakakagaan sa akin na nakatulong ko kayo sa pananalangin. Tulad kagabi, ka-chat ko si Pastor ID na gusto ko sana na makausap siya ni Pastor ID pero hindi pa siya ready na makipag-usap kay Pastor ID. Walang makita kasi ang doktor sa kanya eh. Lahat ng laboratory niya normal. Walang makita talaga ang mga doktor pero patuloy yung pagsusukan niya na maitim na daw yung sinusukan niya. Sa ngayon, nasa ospital na naman siya.
lumabas siya ng isang araw, pinasok na naman ulit ngayon. So ang pag-asa ko talaga ay ang Panginoon. Nagpapasalamat ako na sa mga nangyayari sa buhay namin. Na kay Lord ako, na kay Lord tayo. Kasi sa mga pagkakataong ganito na wala tayo kay Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari. Sa buhay namin ngayon na talagang sobrang bigat. Kasi yung anak mo na malayo, alam mo nag-iisa, walang karamay, nag-iisa sa ospital. Hindi ko alam kung ano yung naiisip ko. Pero pag nagbabasa ako ng Bible, naaalala ko lagi yung pangako ng Panginoon na lahat ng mga pagsubok na binibigay niya sa atin, hindi niya ibibigay nang hindi natin kaya. At alam ko, si Lord ang kikilos sa lahat ng nangyayaring ito. Sa buhay namin na parang ang problema ay para bang chain. Hindi pa natatapos yung isa, meron na naman. Pero mula noon hanggang ngayon, napapatunayan ko pa rin ang pagkilos ni Lord at talagang pinupuri ko siya. Kasi sa lahat ng mga problema pinagdaanan ko, nalampasan ko lahat yun. Dahil alam ko na nandito siya lagi sa akin likod. At nagpo-provide siya ng lahat ng pangangailangan namin. Hindi ko nga alam bakit kami nakakasurvive. Na hindi ko talaga iniisip na paano kami nakakasurvive. Dalawa yung pilay sa amin. Si Alan, malaking source namin. And then si Renz, wala siyang trabaho ngayon. So ang nagsusurvive sa amin si bunso ko lang, si Hans. And then si Pastor Daniel. Pero napakabuti talaga ng Lord at hindi ako magsasawang magpasalamat sa Kanya kasi hindi kami nagugutom. At yung madalas na sinasabi ko sa aking mga anak mula pagkabata siya, na kami ay talagang hirap sa buhay mula pa noon, sinasabi ko lang lagi sa kanila, God will provide. At hanggang ngayon, pinapatunayan ni Lord yun. Pinupuri ko at binabalik ang pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Susunod pong magpapasalamat. Sige po, kung wala nang hahabol na sa Thanksgiving, tawagin ko po si Brother Malik para po siya mag-pray sa Thanksgiving prayer. Niling ko ang bawat isa, tumayo, tayo po yung pasalamat sa Panginoon. Kami dakilan Diyos amang nasa langit, kami Panginoon ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa mga bagay Panginoon na aming pinagdadaanan. Tunay nga Panginoon na pinapatunayan nyo kung sino kayo Panginoon sa aming buhay. Salamat dahil meron kaming Diyos na malalapitan, Diyos na makakaunawa sa amin sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Salamat dahil hindi kayo, Panginoon, nagkulang sa kabila, Panginoon, ng hindi namin, Panginoon, na pagiging tapat sa inyo. Nariyan kayo, Panginoon, nananatiling tapat sa aming buhay. Salamat, O Diyos, na sa bawat sandali, Panginoon, you always presented yourself, Panginoon, sa inyong special way, Panginoon. And hindi namin ito kayang tumbasan ang mga bagay na ibinibigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga problema dumarating. Tunay, Panginoon, na ang ganitong bagay ay nagpapatibay sa amin at nananatili kayong, Panginoon, na tumatawag sa inyo. At ito yung nais ninyo sa buhay namin, na kami, Panginoon, ay manalig sa inyo at magtiwala lamang sa inyo. Kaya sa mga bagay, Panginoon, na aming natatanggap na sa mga kasagutan, Panginoon, sa aming mga panalangin, salamat, O Diyos, dahil hindi kayo nagkulang. Kaya walang dahilan para hindi namin ito
maibalik sa inyo dahil sa inyo lamang, Panginoon, nanggaling ang lahat. Lahat ng ito, Panginoon, aming pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, hihanda po natin ang puso't isip natin sa pakikinig na dadalhin ng ating kapatid na si Pastor Daniel sa salita ng Panginoon. Thank you po, Tita. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay muli ay nandirito para mag-aral ang salita ng Diyos at para manalangin. Salamat din po sa Panginoon na meron tayong pagkakataon muli upang matuto para lumago sa ating pananampalataya at lalong-lalo na para mas maging kagamit-gamit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. And speaking of paglilingkod, tayo po ay magpapatuloy sa ating temang paglilingkod. For the past ilang worship service, tsaka prayer meeting, nagkaroon na tayo ng malalim na pagkakaintindi kung paano tayo magamit. Na si Lord ay nagkaloob ng spiritual gifts, talents at abilities para sa atin upang magamit din sa ministry ni Lord. At nalaman din po natin na lahat tayo, na kahit magkakaiba yung gifts na meron tayo, iisa lang yung reason, layunin kung bakit tayo meron mga gitong kaloob. Hindi lang meron tayong isang layunin, meron din tayong iisang Diyos na pinaglilingkuran. Gusto ko pong buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 Corinthians 15, verse 58. Yung mga wala pong dalang Bible, next prayer meeting po, I encourage po na magdala po tayo ng Bible. But for the meantime po, tingin po tayo sa ating mga screen, babasahin ko po sa inyo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. At tanong po, bakit kailangan pa nating maglingkod? Bakit kailangang merong aksyon na gawin doon sa salvation na natanggap natin? Bakit? Alam natin na sa salvation wala tayong participation. Libre na binigay sa atin ito. Pero bakit ngayon? Ba't kailangan natin maglingkod? Ano yung reason? Sabi pa dito, kailangan natin magsipag sa paglilingkod. Para po sa context ng ating pag-aaral, si Paul po, kasi ito po ay 1 Corinthians 15, verse 58. Yung verse 1 to 57, si Paul po ay naglaan ng mahabang chapter para paalalahanan ng church sa Corinto patungkol sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Isang mahabang chapter po ito na pinag-uusapan po ay yung death at yung resurrection ni Christ. Na sa kanilang pananampalataya, napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Kristo para sa kanilang kaligtasan, sa ating kaligtasan. At kung isa-summarize po natin ang lahat ng ito, gustong i-emphasize ni Paul na kung hindi nag-resurrect si Jesus, nonsense yung faith natin. Ulitin ko po, na kung si Jesus ay hindi nag-resurrect, lahat ng ginagawa natin dito sa church, palataya natin, useless. Kasi patay si Jesus. Kung walang resurrection, walang forgiveness of sins. Kung walang forgiveness ng sins, walang life after death. At dahil ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, tayong lahat ay mapupunta at magdurusa sa impyerno. Doon ang bagsak natin. It means, ano man ang gagawin natin dito sa mundo, magpakabuti man tayo, mag-worship man tayo dito, mamaos man tayo dito, mapilay man tayo kakatalon, ang ending natin, impyerno at nonsense lahat ng ginagawa natin kasi patay yung wino-worship natin. Pero sabi po sa verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Panginoon, sa Diyos, na si Kristo ay muling nabuhay at dahil doon meron tayong pag-asa at pagkakataon na maging matagumpay din laban sa kasalanan at sa kamatayan. At dahil sa resurrection ni Jesus, tayo ay naligtas. At itong kaligtasan na natanggap natin, ang siyang nagdadala sa atin sa process ng transformation, sa pagbabago. At itong pagbabago na to ay hindi lang para maging kawangis tayo ni Kristo, pero para magkaroon tayo ng ibang perspective kung paano tayo maglingkod. Yung transformation na ina-undergo natin, yung process na kung nasan tayo ngayon, ang siyang nagdudulot sa atin para mabago yung perspective natin sa paglilingkod. In verse 58 po, sinimulan ni Paul ito sa salitang kaya nga. Sa English, therefore. Ibig sabihin, yung verse 58 ay hindi hiwalay doon sa 1 to 57. Kundi yung verse 58 po ay yung resulta na nangyari ng 1 to 57. Ito yung bunga na dahil sa death and resurrection ni Jesus, magagawa nating una, magpakatatag at huwag matinag. Dahil sa death and resurrection ni Jesus, magagawa nating magpakatatag at huwag matinag. Magagawa din nating maging masigasig palagi. At pangatlo, magpapatuloy, magagawa nating magpatuloy dahil sa death and resurrection ni Jesus sa paglilingkod. Number 1, magpakatatag at huwag matinag. Kung magiging honest po tayo sa mga sarili natin, masasabi po natin na although masaya sa ministry, hindi madaling maglingkod. Amen po ba? Ang lakas po nun ah. Hirap. Kasi ganun po talaga ang reality. Mahirap talaga. Pero kahit mahirap, meron tayong joy na magpatuloy. Ang lakas pa rin. Hindi po sapat na meron lang tayong skills at heart sa ministry, pero ang bilis naman nating magtampo, ang bilis naman nating panghinaan ng loob, and later all, tumigil sa ministry. Akala ng marami, ako din, akala ko dati, enough na merong skill and heart sa ministry. Okay na yun. Pero mostly po sa mga Christians, pero blessed po tayo na kasi wala po siguro dito sa church natin na matampuhin, no? Marami po ang sumasali sa mga ministry na sa umpisa, napaka-passionate, masigasig, on fire. Laging present, laging nagvo-volunteer, laging available mag-help. Pero, pagdating ng mga problema, kapag napagod na, kapag meron ng pumuna sa kanyang mga ginagawa, kapag hindi na-appreciate, dito nga po, kalimutan lang kamayan, magtatampo na. Kapag dumating na po yung testing, kapag nahihirapan na, dumadami na ang mga dahilan. Unti-unti na silang umaalis sa ministry. Ibig sabihin po, yung pundasyon ng kanilang paglilingkod ay hindi nakabaon kay Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito yung pundasyon nila ay nakatayo mula sa approval at recognition ng ibang tao. Hinahanap nila na sana ma-appreciate, sana makita. At doon lang sila nakabase. Kaya sila nag-serve kasi hinahanap nila yung recognition ng iba. Kaya nagiging mababaw yung rason natin kung bakit tayo naglilingkod at kaya tayo madaling panghinaan ng loob. Kung gaano tayo kabilis mag-sign up sa mga ministry, ganoon din tayo kabilis mawala kapag tayo ay nahihirapan na. Panalangin ko po na ang pundasyon po natin sa ating paglilingkod ay na kay Kristo lamang. Sa kanta ni Binibining Lira Bless, in Christ alone. Dumaan po tayo sa mga panahon na mahihirapan tayo habang naglilingkod,
hindi tayo basta-basta panghihinaan ng loob dahil alam natin kung para kanino ba natin ito ginagawa. Pangalawa, maging masigasig palagi. So ang paglilingkod po natin ay hindi lang siya paglilingkod kapag available tayo, kapag may oras lang tayo. Yung iba, magsaserve sila kapag convenient lang. Kapag free time ko naman, wala namang gagawin, sakto, wala akong nag-cancel na yung lakad ko, doon na sila magpapagamit sa Panginoon. Hindi po ganon. Ang sabi po sa ating verse, palagi. Sabihin nyo nga po, palagi. Ibig sabihin, kahit anong panahon, sitwasyon, malakas man tayo o nanghihina, okay man yung heart natin o hindi, maging masigasig tayo sa paglilingkod palagi. In season or out of season, magpapagamit tayo sa Panginoon. Kasi hindi tayo nagsiserve sa Panginoon dahil sa gusto lang natin. Tayo ay nagsiserve sa Panginoon kasi merong katotohanan, merong ginawa ang Panginoon kamangha-mangha sa life natin na siya nagpupush sa atin na maglingkod sa Kanya. Na siya ay naparito sa mundo upang ipakita sa atin kung paano umibig, kung paano mag-serve, maglingkod. Na kahit alam ni Jesus na doon sa gagawin niya, mahihirapan siya. Kahit magtitiis siya. At kahit mamatay siya para lang tubusin tayo mula sa kasalanan. Ginawa ni Jesus yon para sa ating lahat. At dahil ginawa ni Jesus yon sa ating lahat, ang kanyang resurrection, ang siya nagtutulak sa atin upang tumugon sa kanyang panawagan na maglingkod sa kanya, kagaya ng ginawa niya, kagaya ng example na pinakita niya sa atin. Hindi lang ito dahil wala tayong choice, kasi ginawa ni Jesus Sabi niya, kailangan ko siyang gayahin. Hindi po. Hindi sa dahil wala tayong no choice. Wala na, no choice pa. Pero dahil grateful tayo sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Out of gratefulness, kaya tayo nagsuserve sa Panginoon. Magiging masigasig po tayo sa paglilingkod kapag palagi tayong magiging mapagpasalamat, kapag lagi natin inaalala yung kabutihang natanggap natin sa Panginoon. At dahil hindi natin makontain yung pagpapasalamat na yun sa Panginoon, yun yung nagpupush sa atin upang ibalik ang papurit pagsamba at para maglingkod sa ibang tao na sila man din ay makaranas ng pag-ibig na naranasan natin. Pangatlo, magpatuloy sa paglilingkod. Sabi po sa last part ng verse natin, hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bakit po kaya? Sa mundong ginagalawan po natin, maraming bagay ang nauuwi sa wala. May mga nasasayang. Una, may mga negosyong nalulugi. Alam na alam po ni Sister Ming yan. Ilang beses po kami nalugi at na-scam. May mga planong hindi natutuloy. Yung mga young adult po, first year ko pa lang po ata sa BAC, nagpaplano na kami magbagyo. Hanggang ngayon po, mag-aasawa na lang si Roan, hindi pa kami natutuloy. May mga minamahal tayong hindi bumabalik yung love sa atin. Try ko be. May mga sakripisyo tayong hindi na-appreciate sa mundong ito. Gusto ko pong sabihin, luckily, pero hindi pa tayo naniniwala doon. Pero hindi po ganon yung kaharian ng Diyos. Buti na lang hindi ganon ang kaharian ng Diyos. Walang paglilingkod na ginagawa natin para kay Kristo ang nasasayang. Yung mga panalangin po na inalay po natin dito sa church na to. Yung mga oras na inilaan natin sa pag-volunteer sa mga outreaches natin. Sa mga taong inakay natin papasok sa church. Yung iba umaalis din. Pero hindi po nasasayang yon. Yung mga perang ibinigay natin para sa gawain ng Panginoon, hindi po masasayang yon. Ang mga batang tinuruan natin sa Sunday School, taas nga po ng kamay mga produkto ng Sunday School. Yun, Leia, thank you. Thank you, Leia.
Sila yung nagtaas ng kamay. Ang mga taong dinalaw natin sa ospital. At kahit yung simpleng pagtulong natin sa ibang tao na kahit walang nakakaalam, maaring hindi po ito maalala ng ibang tao, maaring makalimutan nila, pero isa lang po ang mapapangako ko sa inyo, hindi ito makakalimutan ng Diyos. Dahil muling nabuhay si Kristo, lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi mapupunta sa wala. Lahat ng pains, sufferings na in-endure natin, lahat ng sacrifices natin, lahat ng love na ipinakita natin kahit hindi bumabalik sa atin. Ang lahat ng ito, lahat ng bagay na ginawa natin para kay Kristo ay hindi masasayang. Sabi po ni Paul sa Romans 8:18, para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahihambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Ini-imagine ko po na yung sufferings natin dito sa mundo, i-compare man natin siya sa ibang tao, parang sobrang bigat. Ako na siguro yung first honor sa maraming pinagdaan ng pains. Sobrang bigat man ito para sa atin. Ano kayang niready ni Lord sa atin sa langit, no? Hindi ko po sinasabi na yun lang yung i-goal natin. Na, ay, merong reward dito pagkatapos. Hindi po. Meron na talagang naghihintay sa atin. Totoo yun. I-goal man natin siya o hindi. Merong pinrepare si Lord. Pero kung nakatingin tayo sa goal at habang nag-undergo tayo ng process ay dahan-dahan tayo lumalayo sa Kanya, i-check po natin ulit ang mga puso natin. Ang comfort po sa atin na although dumadaan tayo sa mga pagsubok ng ganito, yung Diyos na tumawag sa atin, yung Diyos na nagligtas sa atin, yung Diyos na patuloy na nag-i-empower sa atin para sa ministry ay hindi nakakalimot. Ang Diyos na hindi binabaliwala yung efforts natin. Yung Diyos na sobrang loving, na kaya niyang ipagpalit yung sariling niyang buhay para sa atin. At para po sa aking conclusion, ang ating paglilingkod po ay isa lamang sa maraming bagay na maaari nating gawin para sa Panginoon out of our grateful heart. Sa pamamagitan ng Kanyang death and resurrection, magagawa nating magpakatatag ng hindi natitinag kasi alam natin na si Jesus ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Kung bakit tayo naglilingkod. Magagawa natin maging masigasig palagi sa paglilingkod dahil pinakitaan tayo ng pag-ibig ni Jesus. At enough na yun para mag-fuel, para mag-push sa atin na mag-endure ng pain and suffering para kay Lord. And lastly, magagawa natin magpatuloy kasi alam natin na ang lahat ng ginagawa natin para kay Kristo ay hindi masasayang. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat Panginoon na kahit lagi po namin naririnig yung salvation, death, resurrection, gospel, hindi po naging cliche ito sa amin, kung hindi lagi po namin inaalala ito upang kami po ay patuloy na mamangha, patuloy na magpasalamat sa inyong kadakilaan po sa aming mga buhay. Aming Diyos, isa pong katotohanan na ang lahat po sa amin ay nagdurusa, nahihirapan, napapagod. Minsan po, feeling namin na kami na lang po yung mag-isa na lumalaban. Wala po kaming kakampi. Wala pong sumusuporta sa amin. Pero Panginoon, salamat po dahil hindi po kami nakabase sa mga bagay na pwede may offer ng mundo. Kami po ay nagpapatuloy maglingkod at sumamba sa iyo sa isang katotohanan na kayo po ang Panginoon na unang nagmahal sa amin. Ang siya nagpakita sa amin ng habag na kahit kami ay makasalanan, pinakitaan niyo po kami ng kapatawaran at pag-ibig. Salamat Panginoon sa inyong resurrection na siyang nag-seal ng aming pananampalataya na sa inyong muling pagkabuhay Panginoon, ito po ay papanghahawakan namin na ang Diyos na aming sinasamba ay buhay,
aming Diyos na sinasamba ay totoo. Aming Diyos na buhay ay nakikita ang aming mga ginagawa. Ang siyang Panginoon na nakakarinig ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At ngayon po sa aming paglilingkod, nawa kayo ang siyang patuloy na yumakap sa amin at siyang magtulak sa amin upang magpatuloy. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po at God bless.